Tuwing Abril, nagsisimula ang fire season sa Canada at sa Alberta, isang Pilipino ang nagsisilbing bumbero sa kanyang komunidad. Ang kanyang kwento sa ulat na ito. Helping people in their worst times, it brings me joy. 2008 unang nagboluntaryo maging bumbero sa Whitecourt, Alberta, ang dating hotel worker na si John Lee Camposano. I was a volunteer firefighter for 16 years. So meron akong work, may full-time job ako. Bata pa lang daw, pangarap na niya talagang maging bumbero. Riding the trucks, lights and sirens, the adrenaline rush. That was my main reason why I joined Pilipinas. Gusto ko na mag-volunteer sa Binondo Fire Station. Kaso malayo sa amin. 24/7 daw naka-standby at on-call ang mga bumbero. Pag may emergency, tinatawagan daw sila. Challenging daw pagtagtuyot dahil sa mababang humidity at limited water supply. Pag merong calls like middle of the night or early in the morning, if you can, because we're issued by, a pager, so pag merong tawag, we will respond. Sometimes meron kaming calls in one day like 5, 8 calls, sometimes wala. So, it depends. Nang maglaon, iniwan niya ang trabaho sa hotel at nag-full-time na sa fire station bilang National Fire Protection Association o NFPA training officer. It's not considered as a volunteer now because we get paid every time we go for calls and training. I got the full-time position last year. Wala man daw height at weight requirement sa pagiging bumbero, masasabi raw ni Camposano na karamihan sa mga tumatagal sa trabaho, likas na malakas at matapang. I'm proud doing it. Kasi kailangan natin mag-workout, yung mga ganon. So, para makasabayan sa kanila. Pero nag-excel naman tayo mga Pilipino dyan, di ba? Para sa mga Pilipinong interesadong mas matutunan pa ang firefighting, maaari raw magpunta sa local fire station at mag-book ng tour. We train every Tuesday nights here. And also sometimes on the weekends too. Para sa mga kabataan natin dyan, if you're interested, just drop by. Very risky siya, but we train for it, right? So, trust the process, trust the training,